Tahimik lang kaming nakasunod noong babaeng sumabunot sa akin, na nakilala kong si Yvette Montenegro kay Greg. Papunta na kami ngayon sa classroom matapos kaming pumunta sa guidance office. Why are keep following me? Iritang tanong sa akin ni Yvette, na ikinatingin ko dito. Napatigil din ako sa paglalakad. Nasa unahan ko kasi ito, kaya siguro napagkamalan nitong sumusunod ako dito. Napakunot noo ako. Masyado naman yata itong assuming. Excuse me, papunta po akong classroom ko, and this is the way to go there? Sarkastikong sagot ko naman dito, na iniwan na ito at nagpatuloy sa paglalakad. Hinanap ng paningin ko si Greg, pero mukhang nauna na ito sa classroom, dahil hindi ko na ito naabutan. Paipal kasi ang Yvette na iyon eh. Nakaramdam na naman ako ng inis. Hindi mo ba ako kilala? I'm Montenegro, wika pa nito. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Wala naman kasi akong pakialam kung sino ito, at wala akong panahon para kilalanin ito. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpatuloy na ako sa paglalakad, at hindi ko na pinansin kung sumunod sa akin si Yvette o hindi. Nang malapit na ako sa may classroom, ay nagulat ako noong may bigla na lang humigit sa kamay ko, patungo sa bakanteng classroom. Greg, hindi ko na ituloy ang iba ko pang sasabihin, dahil napatitig ako kay Greg na siya palang humigit sa akin. Bahagya pa akong natigilan, noong inilapat nito sa ulo ko ang ice packs, na noon ko lang napansin na hawak nito. I told you not to make me worry. Walang emosyon ang mukha na wika pa nito sa akin. Naramdaman ko bigla ang pagsikdo ng dibdib ko dahil doon. Napakunot noo si Greg noong mapansin nito na nakatitig ako dito. What? Hindi pa rin nawawala ang kunot ng noo nito. Wala, salamat. Nakangiting sagot ko dito. Narinig ko ang mahina nitong pag-osek, bago hinawakan ang kamay ko, para ipahawak sa akin ang ice packs. Let's go, wika lang nito bago ako iniwan sa classroom na iyon. Napangiti na lang ako, bago inilapat ang ice pack sa aking pisngi, kung saan ako sinampal ni Yvette. Sumunod na rin ako kay Greg sa paglabas. Nang makalabas ako sa bakanteng classroom na iyon, ay sumalubong sa akin ang mapanghusgang tingin ni Yvette. Bahagya pa akong nakaramdam ng kaba noong nagpalipat-lipat ang tingin nito sa akin at kay Greg, na ngayon ay papasok na ng classroom namin. Tinaasan pa ako nito ng kilay, bago ngumiti sa akin ng makahulugan. What is she thinking? Nakahinga lang ako ng maluwag, noong iniiwas na nito ang tingin sa akin. Naglakad na rin ito papasok ng classroom, kung saan papasok rin ako. Napakunot noo ako. Is she my new classmate? Nagkibit balikat na lang ako bago tuluyang pumasok sa classroom. Bale wala namang umupo ako sa aking upuan, habang inilalapat pa rin sa mukha ang hawak na ice packs. Are you alright? Mahinahon ang boses na tanong sa akin ni Maxon na umupo pa sa tabi ko. Nakanguso na tumingin ako dito. I'm not, sagot ko dito na parabang nagsusumbong dito. Napakunot noo ito matapos nitong titigan ang aking mukha. Bahagya pa akong napadaing nung salatin nito ang aking pisngi. Who did this to you? Halata sa boses nito ang pagkainis sa kung sino man ang gumawa noon sa akin. Nakaramdam naman ako ng konting tuwa dahil doon. Nakanguso na napatingin ako sa unahan, kung saan naroon si Yvette at Greg. Nakaramdam pa ako ng inis, noong mapansin ko na todo ngiti yung Yvette, habang nakatingin sa asawa ko na busy sa ginagawa sa laptop nito. Alam ko naman na inihahanda na nito ang lesson na ipapakita sa projector. Ano naman kaya ang ginagawa noong babaeng yan sa unahan? Papansin lang. Inis na tanong ko sa aking sarili. Sir, can I introduce myself to everyone? Malambing ang boses na tanong pa nito kay Greg. Sakto namang natapos sa ginagawa nito si Greg, kaya tumingin ito kay Yvette, at nginitian pa ng bahagya ang babae. Hindi ko alam kung bakit parang biglang umahan ang dugo ko sa ulo ko. Nakaramdam ako ng sobrang pagkainis. Landi, wala sa sarili na wika ko. Siya ba ang may gawa niyan sa'yo? Pukaw sa akin ni Maxon na ikinatingin ko dito. Ang tinutukoy nito ay si Yvette na nasa unahan. Nakakunot ang noo nito, habang pinagmamasdan ako. Pilit kong pinakalma ang aking sarili, at ngumiti dito ng bahagya. Yeah, simpleng sagot ko kay Maxon, bago ako muling bumaling sa unahan. Resbakan natin, narinig ko namang wika nito, dahilan para matawa ako ng mahina.
Huwag na, sagot ko na hindi tumitingin dito. Hello everyone, I'm Yvette Montenegro, 18 years old, single and ready to mingle sir. Pagpapakilala ni Yvette sa unahan na tumingin pa sa gawin ni Greg, noong sinabi nito na single ito. Agad na umikot ang mga mata ko. Who cares? Care to mingle with me sir? Malandi ang boses na tanong pa nito kay Greg. Napamulaga naman ako dahil sa tanong nito. Ang lakas ng loob. He's taken. Wala sa sarili na nasabi ko dahil sa inis. Narinig ko ang pagkagulat ng mga kaklase ko. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi, noong mapansin ko na lahat ng tao sa loob ng classroom, ay nakatingin sa akin. Napansin ko rin na nakakunot ang noo ni Greg, habang nakatingin sa akin. Hindi rin nakatakas sa paningin ko, ang masamang tingin sa akin ni Yvette na nasa unahan pa rin. Napayuko ako bigla dahil sa kahihiyan. Are you okay? Ano ba yung sinasabi mo? Taken na si sir. Paano mo nalaman? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Maxan, na halata sa boses na hindi rin ito makapaniwala sa narinig. Napakagatlabi ako, habang lihim na dumadalanggan na sana ay lamunin na ako ng lupa. Excuse me. Can you clarify your statement? Mataray na tanong ni Yvette na ikinatingin ko dito. Nakataas ang isa nitong kilay habang nakatingin sa akin. Oo nga Mira, sabihin mo na hindi totoo ang sinabi mo. I can't lost Sir De Leon. Fake news yan. Tumikim ako para tumigil ang mga kaklase ko sa bulungan. Huminga pa muna ako ng malalim, bago sinalubong ang masamang tingin sa akin ni Yvette. I mean, sa tingin ko lang naman ay taken na si Sir. I'm not sure, hindi naman imposible di ba sir? Tumingin pa ako kay Greg para hingin ang tulong nito, pero mukhang wala itong balak tulungan ako, dahil nakatingin lang din ito sa akin, habang hinihintay ang sunod kong sasabihin, asar. Walang pakialam, hindi naman talaga imposible di ba? Kasi gwapo si sir tsaka madami sa kanyang nagkakagusto. Totoo ba yun sir? Putol ni Yvette sa iba ko pang sasabihin, na lihim kong ikinairap dito. Nakatingin ito ngayon kay Greg, habang hinihintay ang sagot nito. Can you clarify it, sir? Her guess is not true, sagot ni Greg. Napansin ko naman na napangiti si Yvette. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot. Good to hear that sir. By the way, nice to meet you sir. Nakangiti na wika pa ni Yvette na inilahad pa ang kamay para sa shake hands. Tiningnan lang iyon Greg. Please take your seat Miss Montenegro, and better not mingle to my personal life, wika naman ni Greg na hindi tinanggap ang nakalahad na kamay ni Yvette. Lihim akong napangiti dahil doon. Napansin ko na nawala ang pagkakangiti ni Yvette, at napapahiyang tumikim. I'm sorry sir, sabi pa nito bago naglakad papunta sa sarili nitong upuan. Sinaman pa ako nito ng tingin nung madaanan ako nito. Binaliwala ko na lang iyon. Nang bumaling ako kay Maxan na nasa tabi ko, ay napakunot-noo ako, dahil napansin ko na masyado itong nakatitig sa akin. Habang nakatingin dito, ay narinig ko na nagsisimula na si Greg sa discussion nito about sa difference ng quantitative and qualitative research. May dumi ba ako sa mukha? Naguguluhan na tanong ko dito. Do you like him? Tanong nito na lalong nagpakunot sa aking noo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Ha? Do you like him? I'm referring to Sir De Leon. Paglilinaw nito na ikinatahimik ko bigla. Nakaramdam ako ng kaba. Nakakahalata ba ito? Hindi pa rin nawawala ang pagkakatingin sa akin ni Maxan, kaya pilit akong tumawa ng mahina, para alisin ang tensyon na bigla kong naramdaman. Tumikim pa ako pagkatapos. No, wala. Paano ko naman magugustuhan ng isang masungit na? Napatigil ako sa pagsasalita, noong mapagtanto ko kung ano ang mga sinasabi ko. Wala akong gusto kay sir, sabi ko na lang, bago umiwas ng tingin kay Maxan, at tumingin sa unahan. Pilit kong iniintindi ang sinasabi ni Greg sa unahan, pero parang walang pumapasok sa isip ko. Nararamdaman ko na nakatingin pa rin sa akin si Maxan, kaya nakakaramdam ako ng pagkailang. Huminga ako ng malalim, bago kinapa ang bulsa ng aking palda, para kumuha sana doon ng candy. Napakunot-noo ako nung wala akong makapa doon. Hindi ko naiwasan na tingnan si Greg sa unahan na busy sa discussion. Pinakialaman mo na naman ang palda ko Greg. Kainis ka. Inis na bulong ko sa sarili, habang masama ang tingin sa unahan.
Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Maxon na ikinatingin ko dito. I better wait to confess you for what relationship between you and sir, wika nito habang nakangiti. Tumingin na rin ito sa unahan, para makinig sa discussion ni Greg. Napangiti naman ako bigla, noong may ipinatong pa itong isang candy sa ibabaw ng aking desk. Nakaupo ako sa bench na nasa basement, noong maramdaman ko na mayroong tumabi sa akin. Napatingin ako dito, habang nakasubo sa bibig ko ang lollipop, at habang nakasaksak ang earphone sa aking tainga. Are you waiting for someone? Tanong sa akin ni Maxon na siya palang tumabi sa akin. Naririnig ko ito dahil hindi naman nakasaksak ang earphone ko sa aking cellphone. Nakangiti ito habang nakasandal ang likod sa bench, at nakapikit ang mga mata. Friend or boyfriend? Napakunot noo ako. Hindi ko alam na masyado pala itong mausisa. Natawa ito ng mahina noong hindi agad ako nakasagot. I'm sorry. I'm just assuming to be your real best friend who's very close to you, and has right to ask many questions, wika nito na halata sa boses na pinipilit nitong maging masaya. Nakaramdam naman ako ng konsensya. Don't mind me, dagdag pa nito na saglit pa akong tiningnan para ngumiti sa akin. Sumandal ito sa bench at muling ipinikit ang mga mata. Napabuntong hininga ako, at napasandal sa bench katulad ni Maxon. Ganun mo ba talaga kagusto na maging kaibigan ako? Napatingin ito sa akin, na para bang hindi nito inaasahan ang tanong ko. Ngumiti ako dito. Will you allow me? Tanong pa nito sa akin. If you insist, baliwalang sagot ko dito habang nakangiti. Napangiti rin ito ng malawak. Hindi man ito umimik, ay alam kong itinuturing na ako nitong best friend. Nandyan na pala ang sundo ko. Ingat ka na lang pag-uwi best friend, wika nito bago tumayo, at lumapit sa kotse na noon ay karorating lang. Kumaway pa ito sa akin na ikinangiti ko. Bigla ay gamaan ang loob ko para dito. Hindi pa man nakakasakay sa kotse nito si Maxon, ay sakto namang dumating si Greg. Muling napatingin sa gawi ko si Maxon, dahilan para mataranta ako. Hindi nito pwedeng makita na magkasama kami ni Sir. Napakunot noo ito nang makita nito na palapit sa direksyon ko si Greg, liwasan ko sana si Greg pero nakalapit na ito sa akin. Bakit hindi ka pa sumakay sa kotse Mira? You can wait me inside the car. Naputol ang iba pang sasabihin ni Greg, nang mapatingin ito sa gawi ni Maxon. Miss Blazo. Tawag nito sa kaibigan ko, na para bang baliwala lang na nakita ni Maxon na magkasama kami. Kinakabahan ako pero ito ay mukhang kalmado lamang. Hello Sir De Leon, nag-aalanggan ng ngumiti ito kay Greg, bago bumaling sa akin. Sige una na ako sa inyo, sabi pa nito sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit parang kinikilig pa ito. Creepy. Nang makaalis na si Maxon, ay nagsimulan na ring maglakad papunta sa kotse nito si Greg. Let's go home. Sabi pa nito sa akin, kaya agad naman akong sumunod dito. Hindi ako nakatingin sa nilalakaran ko, kaya nontog ako sa likod ni Greg noong bigla itong tumigil sa paglalakad. Napanguso ako dahil doon. Bakit bigla ka nalang tumigil sa paglalakad? Nontog tuloy ako. What are you doing inside my car Yemen? Putol ni Greg sa pagtatanong ko. Napatingin ako sa unahan, dahilan para mapamulaga ang mata ko, noong makita ko na naroon nga sa loob ng kotse ni Greg ang pamangkin nito. Waiting for you uncle. Sasabay ako sa iyo pag-uwi nakangisi na sagot nito kay Greg, na umayos pa ng upo. Napairap ako bigla. Na naman, paano naman ako? Hindi ko napigil ang itanong. Ayoko na kasi mag-commute ulit, nang dahil sa Yemen na ito. Napatingin naman sa akin si Yemen, nang dahil sa naging reaksyon ko. Lalo pa itong ngumiti noong makita ako. O nandito ka rin pala Miss Beltran. Sasabay ka rin kay Uncle. Why? Close ba kayo ni Uncle? Tanong pa nito sa akin, dahilan para bigyan ko ito ng masamang tingin. We're not close. Sige, magko-commute na lang ulit ako. Matare na sabi ko sa mga ito, na akmang tatalikod na kung hindi lamang hinigit ni Greg ang backpack ko, bakit ba bigla ka na lang nang hihigit sir? Reaksyon ko na agad naging malumanay noong mapansin ko na sa akin pa rin nakatingin si Yemen, habang nakakunot ang noo. Stay here. Seryoso ang boses na sabi nito sa akin. Tumikim na lang ako at umayos ng tayo. Nilaro ko na lang din ang lollipop na nakasubo sa aking bibig.
Stop eating sweets, Mira. Suway pa nito sa akin bago hinugot ang lollipop na nakasubo sa aking bibig. Napanguso na lang ako noong makita kong itinapon nito iyon sa basurahan. And you kid, don't you have your own car? Baling naman nito sa pamangkin nito, na maayos na nakaupo sa passenger seat na katabi ng driver seat. Nagtitipid ako sa gas, uncle, and I'm your nephew, so wala naman siguro masama kung sasabay ako sa iyo, since madadaanan mo rin naman ang apartment ko. Nakangisi ito sa akin kaya nakaramdam ako ng pagkairita dito. Bakit siya parang okay lang na makasabay mo, uncle? What's with her? What's your relationship with her? Sunod-sunod na tanong nito sa akin, na lihim kong ikinairap. Sa tingin ko ay bagay ito at ni Maxon dahil sa pagiging mausisa. She's my SA, sagot ni Greg na bahagya kong ikinagulat. Kailan pa ako naging SA? Tumaas naman ang isang kilay ni Yemen, na tumingin pa sa akin na para bang tinatanong ako, kung totoo ba ang sinasabi ng tito nito. Umiwas na lang ako dito ng tingin. Yes, student assistant, sagot naman ni Greg sa tanong ng pamangkin nito. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Yemen. Really? Bakit mo naman siya ihahatid, uncle? Are you that close? Tanong pa nito, na lalo kong ikinainis. Ang daming tanong. Putulin ko ang dila nito eh. She's living next to my house. And stop asking question, kid. Sumabay ka na lang kung sasabay ka, nawawalan na ng pasensya na wika ni Greg. Nagpakawala din ito ng buntong hininga, bago pumunta sa driver seat. Nakahinga naman ako ng maluwag. Nakahalukip-kap lang ako sa backseat ng kotse, habang masama ang tingin sa gawin ni Yemen, na komportableng nakaupo sa tabi ni Greg, at kumakain ng Pringles. Hindi ko maiwasang matakam, pero alam ko naman na susungitan na naman ako ni Greg, at ayoko rin naman manghingi kay Yemen. Kainis. Ipipikit ko na lang sana ang aking mata, para maiwasan ang pagkatakam sa kinakain ni Yemen, nang magsalita naman ito. Do you want some? Nakangisi na tanong pa nito, habang nakalingon sa akin. Inirapan ko naman ito. Ikaw na nga ang binibigyan, ikaw pa ang masungit. Unbelievable. Natatawa na sabi pa nito. She can't take that. Junk foods are prohibited, singit naman ni Greg, habang nakatutok ang mata sa daan. Napabuntong hininga na lang ako. Why are you so protective with her, uncle? Ganyan ka ba talaga sa lahat ng naging SA mo? Nagtatakang tanong ni Yemen. Nabahala naman ako bigla, kaya lihim kong sinama ng tingin si Greg noong mahuli ko itong tumingin sa akin, sa pamamagitan ng front mirror ng sasakyan nito. Junk foods inside my car is prohibited, so stop eating, kid. Palusot naman bigla ni Greg, bago nito muling itinutok ang paningin sa kalsada. Napatingin sa kinakain nito si Yemen, bago mahinang tumawa. Ang sunggit naman, wika pa nito bago binitawan ang hawak nitong Pringles. Nagulat ako noong biglang umalis sa pagkakaupo nito si Yemen, para lumipat sa tabi ko. Napamaang ako habang si Greg naman ay nahuli kong saglit na lumingon sa amin, habang nakakunot ang noo. What are you doing? Kunot ang noo na tanong ko kay Yemen. Nakangiti namang tumingin ito sa akin. Bahagya pa akong natigilan noong may inilahad ito sa aking cookies. Namamanghang tumingin ako sa mga mata nito. How about cookies? Sa tingin ko naman ay pwede na ito sayo. Hindi nawawala ang ngiti na wika nito. Kumuha pa ito ng isang piraso ng cookies mula sa box, na nakalahad sa harapan ko. Natigilan ako noong itinapat nito iyon sa bibig ko. Bakit may dala ka niyan? Yuzis ako dito. Hindi kasi ako makapaniwala na may dala itong mga ganon. Binuksan nito ang backpack, na lagi nitong dala. Hindi ko napigilan na mapatawa noong makita ko na halos puno ng pagkain ang bag nito. Why are you laughing? I really love foods. Wika pa nito na sa mga oras na iyon, ay natatawa na rin. Hindi makapaniwala na tiningnan ko ang buo nitong katawan. Natawa pa ako noong ibinuka pa nito ang mga braso, upang mapagmasdan kung mabuti ang kabuuan nito. Hindi halata, nasabi ko na lang dahil maganda ang pangangatawan nito, at wala ditong makikitang kahit na anong taba. Well, I always do exercises, proud na wika nito, dahilan para sabay kaming mapatawa. Gumaan bigla ang loob ko para dito. Napatigil kami sa pagtawa ni Yemen, noong marinig namin ang mahinang pag-asek ni Greg. Nagulat pa kami noong bigla nitong binilisan ang pagmamaneho. Wow!
Easy uncle, suway pa dito ni Yemen, pero parang wala naman narinig ang tito nito. Patuloy pa rin ito sa mabilis na pagmamaneho. Napansin ko pa ang madilim na aura sa mukha ni Greg. Ano namang problema nito?